Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po umpisahan ng kwentong to, paalala lang po na ang lahat ng pangalan, pangyayari at lugar ay pinalitan at sadyang nagkataon lamang. Huwag rin hong kalimutang mag-like and subscribe bilang suporta sa channel na to. Maraming salamat po. Umpisahan na ho natin ang kwento. May isang desisyon sa buhay ko na gusto kong balikan at baguhin. Yon ay ang araw na iniwan ko ang mga anak ko sa poder ng tiyahin ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang pagsisisi. Hindi dahil pinabayaan ko sila, kundi dahil nagtiwala ako sa maling tao. Hi Miss Bella, ako po si Marie. Isa akong OFW at nagtatrabaho sa Dubai bilang kasambahay. May dalawa po akong anak. Si Leo na noon ay 13 years old at si Lian na 11 years old naman. Ibabahagi ko ang kwentong to bilang pagsisisi na rin. Mama, ano ba yan? Ang dami naman niyang inaayos nyo, puro papel. Anak, kapag naayos ko na to, ipapaliwanag ko sa'yo ha. Maiintindihan kaya ni Lian yan, ma? Oo naman, hindi naman mapuro lang utak ng kapatid mo. Sa bagay, pero desidido ka na ba dyan, ma? Baka naman pwedeng sa mas malapit ka na lang magtrabaho. Leo anak, doon mas makakaipon ako kaagad. Mas malaki ang sahod. Tsaka para naman sa inyo ang gagawin kong to eh. Pero malayo ka nga po. Ano bang malayo, kuya? Mama, ano bang sinasabi ni kuya? Anak, huwag na munang maraming tanong ha. Kailangan maayos ko muna to at masigurado bago ko ipaintindi sa'yo. Huwag mo siyang paasahin, ma. Kaya nga sisiguraduhin ko muna. Sa ngayon, tulungan mo kong libangin niyang kapatid mo para hindi na magtanong ng magtanong pa. Sila ang buong mundo ko, Miss Bella. At ang kwentong ito ang magpapakita kung paano ko nalaman na ang taong pinagkatiwalaan ko para sa kanila ay siya palang sisira sa kanilang pagkabata. Hinding-hindi ko makakalimutan ng araw na yon. Bitbit ko ang 2 maleta, mga pasalubong at isang pusong nananabig. 2 taon ko nang hindi nakikita ang mga anak ko. Gusto ko silang sorpresahin kaya wala akong sinabihan na uuwi ako noon. Pero pagdating ko sa tapat ng bahay ng tiyahin kong si Ansing, ako ang nasorpresa. Iyon ang araw na tuluyang bumago sa buhay ko. Pero bago ko ikwento kung paano ko natuklasan ang lahat, kailangan munang bumalik sa araw na ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Maawa ka naman sa mga anak mo. Kahit kaunting sustento lang magbigay ka naman. Hindi ko hinihingi na akuin mo ang lahat ng gastusin. Kahit pang eskwela o pambili lang ng pagkain. At bakit naman ako ang hinihingan mo? Hindi ba sinabi mo noon, kaya mong buhayin ang mga anak mo nang wala ako? Iba ang kaya ko silang buhayin sa responsibilidad mo bilang ama. Hindi naman porke naghihirap akong magtrabaho, wala ka ng obligasyon sa mga anak mo. Huwag mo nga akong sermonan. May sarili na akong pamilya ngayon. At ano naman ngayon kung may sarili ka ng pamilya? Hindi naman nabura nun na may 2 kang anak dito. Hindi naman ibig sabihin nun pwede mo na silang talikuran. Kahit isang tawag sa mga anak mo ni hindi mo magawa. Ang dami mong sinasabi. Tigilan mo na nga ako. Paano naman ang mga anak mo, ha? Kasalanan ba nilang naghiwalay tayong 2? Hindi ko na problema kung anong iniisip nila. Naririnig mo bang sarili mo? Mga anak mo ang pinag-uusapan natin. May pamilya na ako. Sila ang dapat inuuna ko ngayon. Mas pipiliin mo pa talagang sustentuhan ng anak ng iba kaysa sa sarili mong mga anak na kaya mong bilhan ng kahit anong gusto ng anak ng kinakasama mo. Pero sila Leo at Lian, ni baon sa eskwela, hirap na hirap mong ibigay. Yun bang ama? Ikaw nang nagsabi noon na kaya mong mabuhay nang wala ako. Na kaya mo silang buhayin, hindi ba? Hindi ko naman kailangan ng pera mo para sa sarili ko lang.
Hindi ko kailangan ng tulong mo para sa akin, pero para sa mga anak mo. Karapatan nila yon. Bahala ka na. Wala akong ibibigay sa'yo. Napakasama mo. Wala kang kwentang ama. Sana hindi ka na lang nagkaroon ng kakayahang magkaanak dahil lang totoong ama. Hindi kailangang pilitin para tumulong sa mga anak. Hindi kailangang habulin para magbigay. At ang totoong ama, hindi kayang sikmurain nakikitang naghihirap ang mga sarili niyang anak habang nagpapakasaya sa piling ng iba. Noong panahong yon, hirap na hirap kami. Hiwalay sa asawa. Wala na rin akong mga magulang. Ako lang ang bumubuhay sa mga anak ko. Madalas, kulang pa ang pagkain namin. Madalas kulang ang pera nila sa eskwela. Madalas ko ring iniisip noon kung paano ko pa sila mabibigyan ng magandang kinabukasan. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa Dubai, tinanggap ko kaagad. Naniwala akong yon ang tanging paraan para makaahon kami at para mabigyan ko ng magandang buhay ang mga anak ko. Nang araw ng pag-alis ko, mahigpit kong niyakap sila Lian. Ma, ayoko pong tumira kina Lola Ansing. Anak, 2 taon lang naman. Mag-iipon lang si Mama. Hindi ko naman kayo pwedeng iwan lang dito sa bahay natin. Wala kayong kasama. Pwede bang wag ka na lang umalis, Ma? Leo, akala ko ba naiintindihan mo na ako? Mama, wag ka na kasing umalis. Mga anak, tandaan nyo, hindi ko kayo iiwan ng basta lang. Aalis lang ako para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Yun ang totoong pakay ko. Hindi mo ba magagawa yun, Ma, nang nandito ka lang? Hindi, anak, dahil kahit anong kayod ko dito, kulang pa rin ang kikitain ko para sa inyo. Tatawag ka lagi, ha, Ma? Oo, kahit gaano kayo kalayo, kayo ang lagi kong iisipin. Tandaan nyo yan. Ihintayin ka namin, Ma. Babalik ako, pangako. Tara na, dadaan muna tayo sa bilihan ng masarap na ice cream at burger bago ko kayo ihatid. Sinusuhulan mo lang kami, May. Ano ka ba, kuya? Tara na, nagugutom na rin ako eh. Tsaka sabi naman ni Mama, babalikan niya tayo, hindi ba? Mahigpit nila akong niyakap. Yon ang huling pagkakataong nakita ko silang masaya bago nagsimula ang bangungot nila. Pagdating ko sa Dubai, buong puso akong nagtrabaho. Hindi madali ang naging buhay ko. Madalas kulang ako sa tulog, sumasakit ang katawan ko, at madalas akong umiiyak sa gabi dahil sa pangungulila. Pero kapag iniisip ko sina Leo at Lian, nagpapatuloy ako. Tila ba lumalakas ang loob ko. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera at may hiwalay pa akong itinatabi para sa pangarap naming bahay at sa savings na rin. Pangarap ko kasing magkaroon kami ng magandang bahay. Oh, tumatawag ang mama nyo. Ayusin nyo ang sarili nyo, ha? Alam nyo nang isasagot. Nandito lang ako. Babantayan ko kayo. Malilintikan kayo sa akin kapag nagsabi kayo ng iba. Nalilintikan naman talaga kami kahit wala na kaming ginagawa. Hoy, Leo! Iayos mo yung itsura mo, ha? Huwag kang sumimangot! Hello, tita. Nandyan po bang mga bata? Ay, oo. Sandali lang, ha? O, eto. Hi, mga anak. Kamusta kayo? Mama, kailan ka ba uuwi? Malapit na, anak. Konting tiis pa, ha? Kumakain ba kayo ng maayos? Opo, Ma. Siya nga pala, Ma. Masarap po magluto si Lola Ansing. Wow, talaga ba? Kainin niyo lahat ng gusto niyo, ha? Ipabili niyo. Nasaan na pala yung tablet na pinadala ko? Kinuha po ni Asher. Ano? Anong kinuha? Bakit? Ma, hiniram lang. Hiniram lang po niya. Ikaw naman, Lian. Hiniram lang naman pala eh. Ayos lang kami dito, Ma. Inaalagaan po kami ni Lola Ansing. Mabuti naman. Leo, anak, ikaw munang bahala sa kapatid mo, ha? Pagsabihan mo kapag matigas ang ulo. Akala ko noon, totoo iyong mga sinasabi nila. Hindi ko alam na habang kausap nila ako, nakatayo pala sa likod ng cellphone si Tita Ansing
May hawak siyang sintron at sinisigurado na wala silang masasabi laban sa kanya. Hindi ko alam noon, Miss Bella, na habang nagpapadala ko ng pera para sa mga anak ko, halos wala palang napupunta sa kanila. Hindi ko alam na habang nangangarap akong makapagpatayo ng bahay para sa aming mag-iina, may ibang tao palang gumagamit ng perang pinaghirapan ko para sa sarili kong mga anak. Lola, may binigay po ba si Mama na pera? Oh, ano? Bakit ba? Nagugutom po kasi kami. Hindi kami nakakain ng maayos kaninang umaga. Aba, kasalanan nyo rin naman kaya hindi kayo nakakain. Kukupad-kupad kasi kayo. Ang dami nyong kailangan gawin tapos tanghali na kayong nagsisigising. Hindi naman ho tanghali. Madalim pa nga ho kanina nung gisingin nyo kami. Talaga namang sumasagot ka pa, ha? Hindi po. Nagtatanong lang naman po. Tignan mo nga naman. Nakikitira na nga lang kayo rito. Kayo pang may ganang magreklamo. Lola, baka po pwede namang makahingi ng pera. Kahit pambili lang po ng tinapay. Pera? Akala mo ba namumulot ako ng pera sa kalsada? Pero Lola, nagpapadala naman po si Mama, hindi ba? Ano naman ngayon? Para sa amin naman po ang mga yun. Kulang pa nga ang pinapadala ng mama nyo para sa mga gastusin nyo. Ang sisiba nyo. Pero sabi po ni Mama, marami siyang pinapadala buwan-buwan. Hindi naman po yun magkukulang kung hindi nyo ginagamit yung perang pinapadala ni Mama. Sumusobra ka na, Leo, ha? Akala mo kung sino ka? Pinapakain kita dito, inaalagaan at pinapatuloy. Tapos ganyan kang makipag-usap sa akin. Aray ko po, Lola. Masakit po. Gusto mong lumuhod ulit sa munggo? O pwede rin namang sa asin ngayon? Lola, wag naman po. Maawa po kayo kay Kuya. Tumahimik ka. Pareho kayong pasaway. Kung hindi dahil sa akin, sa kalsada na kayo pupulutin. Mga walang utang na loob. Kuya, okay ka lang ba? Natatakot ako kay Lola Ansing. Ayos lang ako. Tumahan ka na. Sana bumalik na si Mama. Sana makita niya na ang ginagawa sa atin ni Lola Ansing. Matagal bago ko nalaman ang buong katotohanan. Sa tuwing tumatawag ako, lagi kong nakikitang nakangiti sina Leo at Lian. Para bang ayos na ayos talaga sila. Pero ngayon, habang sinusulat ko to, alam kong pilit lang ang lahat ng mga ngiting yon. Hindi ko alam na pagkatapos ng bawat tawag namin, nagsisimula na ang takot at hirap nila. Nalaman ko mismo mula sa mga anak ko ang lahat-lahat. Tuwing 5:00 pa lang ng umaga, ginigising na sila ni Tita Ansing. Hindi para maghanda sa eskwela o para mag-almusal, kundi para magtrabaho. Hoy! Mga batugan! Magsigising na nga kayo dyan! Maaga pa po, Lola. Anong maaga pa? 5:00 na! Hoy, Leo! Leo! Aray, Lola. Bitawan niyo na po ako. 5:00 na naghihilik ka pa dyan. Lola naman, masakit po yun ha. Sumasagot ka pa? Tumayo ka na nga dyan at mamulot ka na ng mga palay. Ngayon na po. Kakukuha ko lang ho kahapon ha. Anong gusto mo? Sa susunod na linggo pa? Wala nang kakainin ng mga manok ko. Masakit na ho kasi yung buong katawan ko. Aray ko. Puro ka na lang reklamo. Ikaw naman, Lian. Ano pang inuupo-upo mo dyan? Asikasuhin mo na yung mga hugasin sa lababo. Opo, eto na, pabangon na po. Akala mo ba may katulong ako sa bahay at hindi kayo kikilos? Ang dami naman po nung hugasin. Isa pang reklamo, tatamaan na kayong magkapatid sa akin. Noong panahon namin, mas bata pa kami, nagtatrabaho na. Kayo naman ay konting utos lang, reklamo ka agad. O pagkatapos mo dyan, lampasuhin mo yung sala at magwalis ka ng bakuran. Marami ka pang lalabahan. Si Lian,
11 taong gulang pa lang noon. Siya na ang naguhugas ng mga pinggan, nagwawalis ng buong bahay, naglalaba at nagluluto ng kanin. Halos hindi na nga kami nagkakalayo ng ginagawa. Ang kaibahan lang, kapag mabagal siyang kumilos, sinisigawan siya. Kapag may maliit siyang pagkakamali, pinaparusahan siya. Samantala si Leo naman, pinagbubuhat ng mga sako ng palay, pinag-iigib ng tubig at pinagtatrabaho sa bukid. Parang hindi mga bata kung ituring. Ang masakit pa ron, hindi sila makalaban. Dahil sa tuwing susubukan nilang magpaliwanag, may kapalit itong kurot, sampal o di kaya ay palo. Kuya, hindi ba tayo papagalitan ni Lord? Ha? Bakit naman siya magagalit? Hindi ba nga mahal niya ang mga bata? Kasi palagi tayong nagsisinungaling kay Mama. Lagi nating sinasabi na okay tayo, na mabait si Lola at inaalagaan niya tayo. Pero hindi naman. Kita mo may pasaka ulit. Ikaw ba? Yung sugat sa may braso mo, masakit pa ba? Medyo, kuya. Masama ba tayong bata? Hindi mabait tayo. Bakit mo naman naisip yan? Kasi kung mababait tayo, bakit parang lagi tayong pinaparusahan ni Lola Ansing? Hindi tayo masama. Si Lola Ansing yung masama. Basta tandaan mo, kakayanin natin lahat ng to hanggat hindi pa umuuwi si Mama. Sigurado bang uuwi pa siya? Hindi ba nagsisinungaling din si Mama sa atin? Hindi gagawin ni Mama yun. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ni Lola Ansing sa'yo. Babalik si Mama. Nangako siya. Mag-pray tayo kuya na sana mabilis lang yung trabaho niya doon para makauwi na siya kaagad. Hawakan mo yung kamay ko kuya. Ikinuwento rin sa akin ni Lian ang isa sa mga hindi niya makakalimutang karanasan. Abala siya sa paghuhugas noon ng aksidenteng madulas ang isang baso. Nabasag yon. Natakot naman siya kaagad dahil alam niyang magagalit si Tita Ansing sa kanya. Hindi pa man siya nakakahingi ng tawad, sinigawan na siya nito. Pagkatapos ay pinaluhod siya sa munggo. Ilang minuto siyang nakaluhod ron, umiiyak at nagmamakaawa hanggang sa tumugo na ang mga tuhod niya. Lola, masakit na po yung tuhod ko. Tama na po. Tumigil ka dyan. Kasalanan mo yan dahil hindi ka nag-iingat. Hindi ko naman po sinasadya eh. Mabubuo ba ulit yung baso dahil hindi mo sinasadya, ha? Pero kanina pa po ako nakaluhod dito, Lola. Ano naman ngayon? Masakit na po talaga. Dapat lang yan sa'yo. Dahil mamahali ng basong binasag mo. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Anong mapapala ko sa pasensya mo, ha? Ilang beses ko nang narinig yan. Hindi tong unang beses na nakabasag ka. Nahihilo na po ako, Lola. Baka pwede na po akong tumayo. Tigilan mo nga ako dyan sa mga drama mo. Ang dami-dami mong dahilan. Pero Lola, huwag mo akong malola-lola dyan. Tumigil ka. Habang kinukwento ni Lian yun sa akin, hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil ayon kay Lian, sa tuwing pinaparusahan siya, si Leo ang unang lumalapit. Si Leo ang nagdadala ng basang bimpo para sa tuhod niya. Si Leo ang tumutulong sa kanya. Sa murang edad, naging sandalan siya ng kapatid niya. Kahit siya mismo, hirap na rin sa poder ng tiyahin ko. Lian! Kuya, kausapin mo naman si Lola. Masakit na talaga yung tuhod ko eh. Lola, pwede na po bang tumayo si Lian? Hindi!
Lola naman. Anong lola naman? Kasalanan niya yan. Dapat lang siyang parusahan. Kanina pa naman po siya nakaluhod dyan eh. Ano bang pakialam mo? Nasasaktan na po kasi yung kapatid ko. Aba, at sa tingin mo hindi ko nakikita? Kung naaawa ka sa kanya, gusto mong ikaw na lang ang pumalit. Kung pwede po. Kuya, huwag. Okay na ako. Hindi na masakit. Titiisin ko na lang. Madrama talaga kayong magkapatid. Sige na, tumayo ka na dyan. Noong mga panahong yon, wala akong kaalam-alam sa lahat ng nangyayari. Patuloy akong nagtatrabaho sa Dubai at walang tigil na nagpapadala ng pera. Patuloy ko ring pinapaniwalaan ang bawat kasinungalingang sinasabi sa akin ni Tita Ansing. Ay, Diyos ko! Mabuti naman nakasagot ka! Wala ba yung mga amo mo dyan, ha? Wala naman po, tita. Nasa labas po sila. Ay, mabuti naman. Bakit po? May nangyari po ba? Ay, naku! Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko, ha? Bakit po? Kamusta po sina Leo at Lian? May nangyari ho ba sa kanila? Eto na nga, si Lian hindi pa may sakit at hindi nakakapasok. Tapos ngayon, eto namang si Leo, nakipag-away. Ayun, pumutok ang daliri. Po, hindi naman ho ganong bata si Leo. Ano bang ibig mong sabihin? Sa pagkakakilala ko ho kasi sa anak ko, hindi siya pala away. Kahit minsan hindi po yun nasasangkot sa anumang gulo. Ewan ko ba naman sa anak mo? Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo niya at nakipag-away. Nasaan po ba siya? Nandito nga. Itatakbo ko nga sana sa ospital at ipapatahi ang sugat niya. Ang kaso lang wala naman akong pera. Yung pinadala mo, naubos lahat kay Lian. Magkano po bang kailangan? Kahit 5,000 lang siguro. Kaya na yun. Ang laki naman ho yata nun. Kung hindi mo kaya, bahala ka na. Ikaw ang nanay nila. Pero sinasabi ko sa'yo, malala na ang sugat ng anak mo. Kailangan talaga itong ipatahi. Sige po, magpapadala po ako. Bilisan mo na, ha? Para maagapan na yung kamay niya. Ang dami ng dugong lumalabas. Siya, sige na. Hihintayin ko na lang ang padala mo. Tatawagan kita kapag okay na siya. Para magkausap din kayo. Opo, sige po tita, salamat po. Kayo na pong bahala kay Leo, ha? Bilang ina, hindi ako nagdadalawang isip. Agad akong nagpapadala. Kahit ako na mismo ang nagtitipid. Kahit madalas, noodles na lang ang kinakain ko para may mapadala ko sa kanila. Akala ko para yun talaga sa mga anak ko. Ang hindi ko alam, may iba pala siyang pinaglalaanan. Halika na! Ipapatahi ko yung kamay mo! Bakit nyo sinabing nakipag-away ako? Bakit hindi nyo sinabi na nahiwa ako ng karit sa pagpupulot ko ng palay? Bakit ko pa kailangan sabihin yon? Nagsinungaling po kayo. Hindi naman ako nakipag-away ano naman ngayon kung nagsinungaling ako? Pero Lola, akala mo ba magpapadala ka agad ang mama mo kung sasabihin kong nahiwa ka lang? Hindi naman po tama yun. Nagtatrabaho po ng husto si mama para sa perang yun. Huwag mo nga akong turuan, ano? Tara na! Saan po tayo pupunta? Doon sa health center. Sa public. Ipapatahi ko yung kamay mo. Siya pa'y babayaran doon sa may ospital. Magagamit ko pa yung pera. Bakit naman po doon? Anong bakit? Libre doon. Kaya doon kita dadalhin. Isang araw, habang naglilinis ako sa bahay ng amo ko, tinawag niya ako. May hawak siyang sobre. Akala ko may mali akong nagawa. Kinakabahan pa akong lumapit, pero nang buksan ko yung sobre, hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Miss Bella. Round trip ticket yun pauwi ng Pilipinas. Happy birthday, Mare. Is this really for me? Yeah. Thank you, madam. Thank you so much. Makikita ko na ulit ang mga anak ko. Ay, blessing talaga sa akin ang mga amo ko. Napaluha na ako noon. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat noon, Miss Bella.
2 taon ko nang hindi nakikita ang mga anak ko at nag-renew kaagad ang amo ko ng kontrata dahil nagustuhan nila ang pagtatrabaho ko sa kanila. Ngayon na nabigyan ako ng pagkakataong makasama sila kahit na sandali lang, hindi ko napapalampasin yon. Hindi ko sinabi kahit kanino. Gusto ko silang sorpresahin. Buong biyahe pa uwi, iniisip ko ang magiging reaksyon nila. Iniisip ko kung gaano sila kasaya na makikita nila akong muli. Kung gaano na sila kalaki ngayon. Hindi ko alam na pagdating ko ron, ako pala ang mapibigla. Mga anak ko na ba talaga to? Bakit ganyan ang itsura nila? Ano? Hindi ka pa tapos dyan? Ang dami mo pang gagawin sa may loob. May mga hugasin ka pa. Ay, eto na po yung mga napulot ko. Oh, didikdikin mo na. Nang may makain naman na maayos yung mga manok ko. Ganito ba talaga sila tratuhin ni tita? Daig pa nilang mga katulong ah. Hoy, Leo! Maghugas ka nga muna bago mo dikdikin ang mga yan. Madudumihan yan eh. Sabi niyo po kasi dikdikin na... aray! Bakit po ba kayo namimingot ng tenga? Sumasagot ka pa? Ikaw kaya ang dikdikin ko dyan, ano? Sige na! Gawin mo na yan! Lian ha! Dalian mo dyan! Alisin mong mabuti ang mga mantsa! Opo, Lola. Ihuli mo yung mga damit nyo, ha? Huwag nyo isasalo sa mga damit namin. Mga branded ang mga yan. Huwag mong sasaluhan ng mga damit na parang basahan. Matapos kong makita sina Lian at Leo na nagtatrabaho, agad akong lumapit. Halos matulala si Lian nang makita niya ako. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ay tumakbo siya. Kasunod si Leo. Sa loob lang ng ilang segundo, magkakayakap na kaming 3. Humahagulgol sila at ayaw nang bumitaw sa akin. Habang yakap ko sila, doon ko naramdaman kung gaano sila kapayat. Doon ko na-realize, Miss Bella, kung gaano sila naghihirap sa poder ng tiyahin ko. Nandito na si Mama. Nandito na ako. Mama! Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Babalikan ko kayo. Tinupad mo yung sinabi mo, Mama. Oo, at hindi pwedeng hindi ko gagawin yon. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa inyong 2. Kayo na lang ang meron ako. Pero, ang tagal mo pa rin, Mama. Hirap na kami ni Kuya dito. Alam ko, anak. Nakita ko kung paano kayo itrato ni Tita Ansing. Nakita mo yung ginawa niya sa amin, Mama? Oo, anak. Nakita ko kung paano kayo niya pagsalitaan. Nakita ko kung paano niya piningot yung tenga mo. Bakit hindi kita nakita kanina nung nanggaling ako sa bukid? Nagtago ako, anak, nung nakita kita. Kukunin ko na kayo dito. Hindi na kayo pwedeng manatili pa dito. Habang nakayakap sila sa akin, napatingin ako sa bahay ni Tita Ansing. Doon ko napansin na na-renovate yun. Malaki talaga ang pinagbago. Alam ko na malaking pera ang kailangan para sa pagpapaayos ng ganong bahay. Sinantabi ko muna ang pag-iisip kung paano siya nakapagpa-renovate ng bahay. Pinagmasdan ko ang mga anak ko at mas lalo kong napansin ang mga bagay-bagay na kakaiba sa kanila. Mas nakakalungkot yun, Miss Bella. Bakit ganyan ang tsinelas mo, Leo? Lumang-luma na. Nakakalakad ka pa ba ng maayos gamit yan? Oo naman, Ma. Nagawan ko naman ng paraan eh. Tignan mo, nilagyan ko ng alambre itong ilalim para hindi na mahugot. Diyos ko, pati ang damit mo. Anak, kulang na lang maglagay ka ng uling sa mukha para ka ng batang kalye. Sabi kasi ni Lola Ansing, sa apo niya daw yung mga bagong damit eh. Kaya lahat ng pinaglumaan ni Asher, yun ang pinapasuot niya sa akin. Ang kapal naman ng mukha niya. At ikaw naman, Lian, tong kamay mo. Anak, napakagaspang. Daig na daig mo pang kamay ko. Dahil siguro sa paglalaba ko sa araw-araw, Ma. Eto, bakit may sugat ang tuhod mo? Huwag mo sabihing nadapa ka sa kakalaro, ha?
Hindi naman po kami nakakapaglaro, Mama. Eh na paano yan? Pinaluhod po kasi ako ni Lola Ansing sa munggo. Ano? Bakit naman niya ginawa yun? Dahil nabasag ko po yung isang baso. Para lang doon? Diyos ko naman, napakasama niya naman sa inyo. Hindi na ako nakapagpigil pa noon. Hinawakan ko ang kamay ng dalawa at naglakad papalapit. Nang makita ko ni Tita Ansing, agad siyang napangiti. Hindi ako ngumiti sa kanya, hindi rin ako sumagot kaagad. Tinitigan ko lang siya ng masama. Marie, ikaw pala. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na. Bakit mo pinaglalabas si Lian? Ano? Bakit mo pinaglalabas si Lian? Bakit may pasan na sako ng palay si Leo, ha? Ah, yun ba? Ano? Bakit mo inaalila ang mga anak ko? Ano bang sinasabi mo? Tinuturuan ko lang sila ng mga gawain. Hindi ko sila inaalila. Tinuturuan mo silang magtrabaho na parang mga katulong mo. Marie, huwag kang mag-iskandalo dito, iha. Nakakahiya. Huwag akong mag-iskandalo. 2 taon na kong nawala. At sa 2 taon na yon, pareho silang naghirap. Paano kung hindi mag-iiskandalo? Pumasok ka na muna, ha? Sa loob na tayo mag-usap. Pagpasok ko sa loob ng bahay niya, lalo kong nanlamig. Halos hindi ko na makilala ang dating bahay ni Tita Ansing. Bago ang lahat, mula appliances hanggang sa mga furnitures niya. Isa pa yung makabagong kisame at mga tiles. Para akong sinampal ng katotohanan dahil alam ko kung gaano karaming pera ang kailangan para mabili ang mga yon. At alam ko ring hindi yun kayang bilhin ni Tita Ansing ng basta-basta lang. Bago ang lahat ng gamit nyo ah. Ay oo naman, maganda ba? Pinasadya ko pang mga yan. Saan mo naman nakuha ang perang pinangpagawa mo sa mga to? Eh ano bang pakialam mo? Anong pakialam ko? Hindi ka naman basta makakabili ng ganito. Ano sa tingin mo? Wala kaming kakayahan. Nag-abroad ka lang eh. Ganyan ang tingin mo sa amin? Ano ba kasing trabaho ng mga anak mo? Construction? Sales lady? Sa tingin mo ba sa sweldo nila makakapagpagawa ka ng ganito? Ano? Eh bakit mo ba kasi ako kino-question, ha? Pera ko kasi ang pakialam ko. Pera para sa mga anak ko. Nakikita nyo ba ang itsura nila? Yan ba ang inaalagaan nyo ng maayos? Magpapaliwanag ako sa'yo. Kapag sinabi mong may kailangan ng mga anak ko, kapag kulang ang pagkain nila, o may babayaran sa eskwela, binibigay ko lahat. Lahat ng hinihingi mo pinapadala ko. Hindi ko alam na habang nagpapakahirap ako sa Dubai at nangangarap akong magkapagpatayo kami ng bahay namin. Ikaw pa lang nagpapatayo ng sarili mong bahay. Gamit ba ang pera ng mga anak ko? Wala kang patunay dyan! Sigurado ka bang wala? Sige, tanungin natin ang mga anak ko. Paimbestigahan natin lahat mula sa'yo hanggang sa mga anak mo. Hindi siya makatingin sa akin noon. Natigil lang ako nang tawagin ako ni Lian. Paglingon ko, umiiyak na naman siya. Nakayakap siya kay Leo. Sa sandaling yon, nawala ang lahat ng iniisip ko. Lumapit ako sa kanila at mahigpit ko silang niyakap. Kukunin ko na kayo. Hindi na kayo babalik pa sa impyernong to. Mas mabuti pa nga. Dagdag pasanin lang naman ang mga batang yan dito sa akin. Paano nyo nasasabi yan ha? Pagkatapos ng lahat ng pang-aalila na ginawa nyo sa kanila. Ha! Eh mga periwisyo naman yung mga anak mo. Puro mali ang ginagawa. Talaga ba? Kaya pala halos magkakalyo na yung kamay ng anak ko sa paglalaba ng mga sinasabi nyong branded na damit. Umalis na lang nga kayo kung aalis kayo. Ang dami mo pang sinasabi. Matapos mong sirain ang pagtitiwalang binigay ko at gamitin ang perang pinapadala ko. Ganyan ka pa makikipag-usap sa akin? Umalis na lang nga kasi kayo. Dada ka pa ng dada. Wala ka namang pruweba dyan sa mga sinasabi mo. Naiinggit ka lang eh. Ay nako, may mga tao talagang kahit gaano mo kausapin, hindi na talaga magbabago. Mga manloloko. Garapal sa pera. Itikom mo nga yung bibig mo.
Sige na, lumayas na kayo dito. Nababahidan pa ng masama tong bahay ko. Hindi na tatalaban yung bahay nyo dahil masamang tao na yung nakatira dyan. Umalis kaming 3 ng araw ding yon. Wala kaming maraming dala. Halos yung mga pasalubong ko lang at ilang mga damit ng bata. Tumuli kami sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Lisa. Pagdating namin doon, agad kami niyang pinatuloy. Doon ko unang nakita ang tunay ng ngiti ni na Leo at Lian. Pero doon ko rin unang naramdaman ang matinding galit. Kasabay noon ang konsensya. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Habang mahimbing nang natutulog ang mga anak ko sa bahay ni Lisa, nakaupo lang ako sa labas. Ay, paano kaya kung mas maaga akong umuwi? Hindi sana sila naghirap. Paano kung hindi ko sila iniwan? Kung hindi ako nagtiwala kay tita? Pero wala nang saysay ang mga tanong kong yan. Tapos na yung nangyari. At kahit anong gawin ko, hindi ko na may babalik yung mga taon ng paghihirap nila. Ang kaya ko na lang gawin ngayon, siguraduhin na hindi na yun mauulit kailanman. Pagbalik ko ng kwarto, mas lalo kong natahimik. Kita ko ang mga sugat ni Lian, ang payat na katawan nilang dalawa. At higit sa lahat, ang sarili kong pagkukulang bilang ina. Dahil mas pinili kong maging malayo sa kanila. Nagkulang ako sa proteksyon. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko noon. Nawala ako sa pag-iisip ng magsalita si Leo. Nagising pala siya. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Bakit ka umiiyak, Mama? Kasi naisip ko, anak, na nagkulang ako sa inyo. Huwag mo pong sisihin ang sarili mo. Paano ko naman hindi sisisihin ang sarili ko, anak, kung ganyan ang naging kalagayan nyo? Naghirap kayo ng kapatid mo. Hindi mo naman po kasalanan yun. Si Lola Ansing naman po ang may gawa nun sa amin eh. Pero ako ang nag-iwan sa inyo sa kanya. Hindi mo naman po alam na ganun ang gagawin niya sa amin. May kasalanan pa rin ako, anak. Hindi ko napansin ni hindi ako naghinala. Hindi ako nakiramdam sa inyo. Hindi naman ikaw ang may gawa sa amin, Ma. Nagtiwala ka lang naman kay Lola. Salamat sa pag-iintindi, anak, ha. Halika na. Dito ka na matulog sa tabi namin. Tandaan mo to, ha. Kahit malaki ka na, ikaw pa rin ang first baby ni Mama. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Lisa, nagkukwentuhan naman kami ng mga bata. Doon ko unang narinig ang lahat. Lahat ng hindi nila sinabi sa akin sa video call. Lahat ng itinago nila dahil sa pananakot ni Tita Ansing sa kanila. Pero ang pinakamasakit kong narinig ay nang magsalita na si Leo. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi ko naman pinabayaan si Lian eh. Lagi ko po siyang sinasalo sa lahat. Opo, Mama. Si Kuya ang mas nasaktan. Kapag galit si Lola Ansing sa kanya, sinasabi ko na ako na lang ang saktan. Pati kapag umiiyak ako, Mama, si Kuya yung nagpapatahan sa akin. Pero minsan, Ma, natatakot na rin ako eh. Lalo na kapag wala akong magawa para protektahan si Lian. Anak, sobra-sobra na ang ginawa mo para sa kapatid mo. Dahil kuya niya ako, Mama, at dapat protektahan ko siya. Napakaswerte namin ng kapatid mo sa'yo. Hiniwan man tayo ng ama mo. Ikaw naman ang tumayo para sa amin. Kasi dapat ako ang tutulong sa iyo, hindi ba? Kasi ako yung panganay. Oo, anak. Pero hindi lagi, ha? Gusto ko rin na maranasan mong maging bata. Gusto kong mag-enjoy ka. Ayokong pasanin mo ang lahat. Si Mama na, ha? Si Mama na. Ako ang may responsibilidad sa inyo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Niyakap ko silang dalawa. Parang natatakot akong mawala ulit sa tabi nila. Akala ko yun na yung pinakamasakit na katotohanang malalaman ko. Nagkamali pala ako. Makalipas ang ilang araw, inayos ko ang mga resibo at papeles ng mga pinapadala kong pera.
Pero habang binubuklat ko ang mga papel, napansin kong parang may mali. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko sa baryo. Doon ko nalaman ang buong katotohanan. Parang gusto kong mawalan ng malay sa narinig ko noon. Wala namang binabanggit si Ansing tungkol sa'yo. Ano po? Anong wala? Alam mo, ang lagi niyang sinasabi, pabigat ang mga anak mo, dagdag responsibilidad, at sinasabi niyang iniwan mo na sila sa kanya, inabandona at sumama ka sa ibang lalaki. Grabe, ginawan niya ako ng ganong kwento? Oo, at yung bahay na pinapaayos niya, pinagkalat niya na nanalo sa sugal ang anak niya. Sunod-sunod daw ang naging panalo nun, kaya halos buwan-buwan may pinapagawa siya sa bahay niya. Pampihira, napakasama talaga ng ugali niya. Nagpapakahirap ako para sa mga anak ko, tapos ganun ang ginawa niya. Pwede mo siyang kasuhan dahil sa ginawa niya sa'yo at pati na rin sa mga anak mo. Salamat po sa impormasyon ha, pero may iba akong balak. Pera at ari-arian ang gusto niya. Pwes, magpakasasa siya sa panlulokong ginawa niya sa akin. Nakakalungkot lang iha na malaman na gano'n ang ginawa sa'yo ng sarili mong tiyahin. Hindi lang ho sa akin, kundi sa mga anak ko. Malaki ang kasalanan niya sa kanila. Abay oo, kung ako yan hindi ko na yan papatawarin. Hindi ko hahayaang nandito lang yan, aba. Himas rehas yan sa akin. Napakasinungaling. Mandurugas. Akala mo kung sinong malinis kung makapagyabang ng bahay niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi lang niya sinaktan ng mga anak ko. Hindi lang niya pinahirapan. Ninakaw niya rin ang pangarap kong buhay para sa kanila. At hindi lang yon, kung ano-ano pang pinakalat niya tungkol sa akin. Lahat ng paghihirap ko naging magarang bahay ni Tita Ansing. Habang ang mga anak ko ay nagtitiis sa gutom at hirap. Kaya naman nung gabing yon, hindi ulit ako nakatulog. Sinubukan kong patawarin si Tita Ansing. Iniisip ko na hayaan na lang ang lahat. Pero sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, nai-imagine ko si Lian na nakaluhod sa munggo. Nakikita ko si Leo na pasan-pasan ng mabibigat na sako. Naririnig ko ang iyak nila, pati na rin ang sigaw ni Tita. At mas lalo akong nasasaktan ron. Friend, okay ka lang ba? Hindi ko alam, friend. Ang hirap na. Alam mo yung kahit ang sama-sama niya, iniisip ko pa rin patawarin Pero kapag nakikita ko yung kalagayan ng mga anak ko, hindi ko maiwasang magalit. Nakakagalit naman kasi talaga yung ginawa niya. Walang kapatawaran yun. Alam mo, may naisip akong gawin Pero alam ko ding mali yun. Ano ba yun? Kinakabahan ako sa'yo ha. Huwag mong ilalagay sa kamay mo ang batas. Sinasabi ko sa'yo, mawawalan lalo ng inang mga bata. Ano ka ba? Hindi ko gagawin yun no. Pero alam ko, huhusgahan mo ko doon. Pero bilang ina, may bahagi sa akin na gusto kong maramdaman din ni Tita Ansing yung sakit na pinadama niya sa amin. Lalo na sa mga anak ko. Ano ba kasi yun? Ipapabarang ko siya. Hindi ko siya patatahimikin. Lahat ng ari-arian na ninakaw niya, magiging bangungot niyang lahat. Hoy, nag-ibang bansa ka lang ha. Alam mo na yung barang-barang na yan. Yun na lang ang tanging paraan para maibalik ko yung hirap na binigay niya sa amin. Hindi ko alam pero gusto kong gumanti. At yun yung naiisip ko. Kinaumagahan, wala akong pinagsabihan. Mag-isa akong naglakad hanggang sa makarating ako sa bahay ng isang matandang babae na kilala sa lugar na yon. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa kanya noon. Mga kwentong hindi ko pinapaniwalaan. Dahan-dahan kong binigkas ang pangalan ng taong minsan kong pinagkatiwalaan. Yon ang araw na pinili kong ipaglaban ng mga anak ko sa paraang hindi ko inaakalang gagawin ko kailanman. Asinsiana Lopez. Ang panlulokong ginawa ay hindi mababawi ng pagpapatawad.
At ang pasakit na ibinigay sa mga anak mo, kailanman ay hindi na maiaalis. Ngayon, dadanasin niya ang lahat. Walang patawad at walang lunas. Salamat po. Kayo na pong bahala. Aalis na po ako. Iha, paalala lang ito ha. Piliin mo lagi ang mga anak mo. Ikaw ang yaman at mundo nila. Opo, makakaasa po kayo. Dahil sila rin ang mundo ko. Sila na lang rin ang meron ako. Pagkatapos kong ibigay ang pangalan ni tita, tahimik lang akong umuwi. Hindi na ako nagtanong kung anong gagawin ng matanda o kung anong mangyayari sa tiyahin ko. Dahil sa totoo lang, ayoko rin namang malaman. May bagay sa akin na natatakot. May bahagi din naman sa akin na nagsasabing mali ang ginawa ko. Pero sa tuwing maaalala ko yung mga anak ko, nawawala ang pag-aalinlangan ko. Pag-uwi ko sa bahay ni Lisa, nadatnan ko sina Leo na nagtatawanan habang kumakain ng merienda. Lian, Leo, dahan-dahan lang sa spaghetti ha. Marami pa dito. Ano ba kayo? Sobrang sarap kasi nito, tita. Asos, nambobola pa kayo eh. Hindi po. Ang sarap talaga. Parang pang restaurant. Sige, magtulong pa kayo ha. Nilutuan ko na nga kayo eh. Nambobola pa kayo. Baka naman may juice itong kasama, tita. Ayun, kaya naman palang lalakas niyong mambola. Hihirit pa kayo ng juice. Kayo talaga, inaabuso niyo ng tita Lisa niyo ha? Ano ka ba, friend? Nagbibiruan lang naman kami ng mga bata. Pasensya na po, ma. Tita Lisa. Ayan, sinira mo ng mood nila. Huwag kayong maniwala dyan sa mama niyo. Masyado lang yang sensitive. Sige ha, siraan mo pa ako sa kanila. Ayoko lang naman na masyado silang nakakampante at nakakaubuso na sila. Hindi naman. Ako naman ang may gusto niyan. Kaya ikaw, tumabi ka na dyan at magmerienda ka na rin. Oo nga ma, tikman mo to. Ang sarap ng luto ni tita. Pero syempre, mas masarap pa rin yung luto mo. Ay, wala talagang panalo kapag nanay ng kalaban ano? Ang daya. Nakita ko sa kanila ngayon ang mga batang dapat lang na maging masaya. Naisip ko na kahit ano pang mangyari, hindi ko na hahayaang may manakit pa sa kanila. Lumipas ang 2 araw, wala akong narinig tungkol kay Tita Ansing. Hindi ko rin naman siya inisip. Mas pinili kong ituon ng oras sa mga anak ko. Mama, ang dami naman po nito. Ang gaganda pa. Kulang pa nga yan, anak. Dapat noon pa kayo nakakapagsuot ng ganyang mga damit. Kung hindi lang po binibigay lahat ni Lola Ansing kay Asher at dun sa ibang apo niya. Oo, kaya nga babawi ako sa inyo ngayon. Eto, kailangan ba to sa eskwelahan nyo? Pangarap ko lang dati magkaroon ng bag na ganito, ma. Salamat po ha. Wala yan anak, basta para sa inyo ng kuya mo. Sa susunod, bibilhan ko pa kayo ng mas marami. Kakain din po ba tayo dito sa mall? Oo anak, hintayin lang natin yung message ng tita Lisa nyo ha. Isasabay natin siyang kumain. Mama, salamat po. Nagustuhan mo ba, Leo? Opo, lalo na nga tong sapatos. Tignan mo, may spikes pa. Pang basketball talaga. Basta, gagalingan mo sa school ha. Yun lang ang gusto kong kapalit niyan. Opo mama, hindi kita bibiguin. Pangako yan. Jesus, big boy ka na talaga. Mama, ako rin. Gagalingan ko. Yan ang gusto ko sa inyong dalawa eh. Mga responsable talaga kayo sa pag-aaral. Unti-unti, bumabalik ang dating sigla ni Lian. Si Leo naman, hindi na ganong tahimik. Hindi na siya laging nakikiramdam sa paligid na para bang may inaasahan siyang mangyayari. Pero kahit masaya kong nakikita silang nagiging maayos ulit, may bahagi pa rin sa puso ko na nasasaktan
dahil sa mga pinagdaanan nila. Friend, cheer up na. Okay na yung mga anak mo, ho. Pero alam ko na hindi nila makakalimutan yung nangyari sa kanila. Dadalhin nila yun habang buhay. Oo nga. Pero tingin ko naman, napapalitan na yun ng mga memories nyo ngayon. Bawing-bawi ka na sa kanila. Ang hirap lang kasing kalimutan. Nanay ako, Lisa. Doble ang sakit na nararamdaman ko sa nangyari sa kanila. Alam ko yun. Kaya nga dapat wag mo nang isipin pa yung mga alaala na yun. Ay, basta, kahit ilang taon pa, babawi ako sa kanila. Siya nga pala, nakausap ko na yung tito kong foreman. Pupunta siya rito mamaya para makapag-usap kayo. Salamat ha. Mabuti na lang talaga nagtatabi ako. Kundi, walang-wala kaming mag-iina. At huwag ka ring mag-alala. Pagbalik mo, i-update ko lahat sa'yo. Bilan na rin kaya natin ng cellphone si Leo. Kahit hulugan lang. Oo nga no, para hindi ka na rin naaabala kapag gusto ko silang kausapin. Anong abala bang sinasabi mo? Hindi uso sa akin yon. Tsaka isa pa, para ko na rin naman kayong pamilya. Ilang beses mo na kaya akong pinagtatanggol sa mga bully nung nag-aaral pa tayo. Natatandaan mo pa yun? Abay, syempre naman. Yon ang pinaka-memorable sa akin, no? Samantala, sa kabilang baryo, nagsimula pa lamang magbago ang buhay ni Tita Ansing. Ayon sa mga kapitbahay niya, ilang araw na siyang may sakit at nagkakaroon ng mga pasa sa katawan. Noong una, patuloy pa rin siya sa pagpapasarap sa bahay na ipinagawa niya gamit ang perang hindi naman sa kanya. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kalagayan niya. Hindi na siya nakakatulog ng maayos dahil sa tuwing sasapit ang hating gabi, may naririnig siyang mga katok sa bubong, kabinet at sa kung saan-saan hanggang sa nagsimula na siyang matakot. Ano ba ang mga yon? Gabi-gabi na lang. Hindi ako tinitigilan. Imposible na magbutiki ang mga yon. Tuloy-tuloy at pare-pareho ng oras. Ay nako, kinikilabutan tuloy ako. Inaaswang na ba ako? O ano? Ay, hindi na ba ako ligtas sa bahay na to? Ay, aray ko, tumunog na naman ang buto ko. Ang sakit pa ng buong katawan ko. Makalipas ang isang linggo, hindi na nakatayo si Tita Ansing. Namamaga ang mga paa. Masakit ang buong katawan at kahit ilang doktor at albularyo ang lapitan niya, wala ni isang makapagbigay ng paliwanag sa nararanasan niya. Unti-unti ring naubos ang perang itinabi niya hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya mabayaran ang mga bayarin niya sa bahay. Hindi na niya ma-enjoy ang mga appliances niya. Isang hapon, dumating ang anak niyang babae. Ang ganda ng bahay niyo. Narinig ko dyan na niloko niyo pala si Marie. Ano, para lang mapagawa to? Akala ko pa naman si kuya talagang nagbibigay sa inyo. Hindi mo ba alam, anak? Hindi ko na rin kasi nasabi sa iyo eh. Hindi din naman kami nag-uusap ni kuya. Alam niyo yan. Matagal na kaming may samaan ng loob. Tapos ganito pang ginawa niyo? Hindi na kayo naawa sa mga bata at kay Marie? Anak! Aray, namamanhid na naman yung mga paa ko. Napakasakit. Ano ba kasing nangyayari sa inyo? Anak, tulungan mo naman ako. Dalhin mo na ako sa ospital. Pakiusap. Nay, may sarili na akong pamilya. Hindi ko na kayo kayang alagaan. Si kuya na lang ang tawagin nyo para mag-alaga sa inyo. Anak naman! Pasensya na, Nay. Pero hindi talaga kita kayang alagaan. Huwag ka munang umalis ka agad. Dito ka lang. Nay, nagpunta ako dito para lang tignan ang lagay nyo. Magme-message na lang ako kay kuya. Yon, kung babasahin niya. Anak! Aray ko! Aray ko! Hindi naman sa pag-aano, Nay. Pero baka karma nyo na yan dahil sa ginawa nyo sa pinsan ko.
Nakinabang ka rin naman, hindi ba? Yakapin mo naman ako kahit ngayon lang. Kailangan ko ng lakas, anak. May anak po ako. Kung yayakapin ko kayo, baka kung ano lang sakit ang maibigay niyo sa kanya. Sige na ho, aalis na ako. Habang pinagmamasdan niya palayo ang anak, doon niya unang naramdaman ang sakit na minsan niyang pinadama sa mga anak ko. Ang sakit ng pabayaan, ng iwanan, at ang sakit na magmakaawa at hindi pakinggan. Matapos ko kayong palakihin, ito lang ang igaganti niyo sa akin. Mga wala kayong utang na loob. Ibinigay ko ang lahat. Ibinigay ko ang lahat sa anak mo. Hindi ko naman ho yun hiningi sa inyo. Kayo ang kusang nagbigay. Bakit ba ako nagkakaganito? Wala na lahat. Wala na. Hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Unti-unting bumagsak ang buhay ni Tita Ansing. Halos lahat ng gamit na iniyayabang niya sa lahat na itinda na. Pinaospital niya ang sarili niya nang malala na siya. Pero tinanggihan na rin siya. Hindi pa rin tumitigil ang mga kakaibang tunog sa bahay niya. Sa ngayon, Miss Bella, habang sinusulat ko to, wala na si Tita Ansing. At yung bahay niya, nandun lang, nakatenga. Ayaw rin bahayan ng mga anak niya dahil sa kahihiyang dinulot nun sa kanila. Kasabay noon ang pagbangon ng buhay naming mag-iina. Nakabalik sa pag-aaral ang mga anak ko kahit nahuli sila ng isang grade at nagkaroon na sila ng mga kaibigan. Muli silang naging bata, Miss Bella. Ma, uuwi ka sa graduation ko ha? Oo naman anak. Nakabili na nga ako ng ticket at nakapagpaalam na rin ako sa mga amo ko. Makakasama ka na ulit namin, Mama? Oo, tsaka ikakasal din ng Tita Lisa nyo. Hindi pwedeng hindi ako a-attend. Magtatampo yan. Tuloy, magpa-house blessing ka na rin. Ay, oo nga pala no. Tsaka malapit na rin akong mag-for good dyan. Tutulungan kita sa balak mong talipapa. Siya nga pala, ang daming lumilingon sa bahay mo, friend. Yayamanin kasi yung dating. Ano ka ba? Alam mo namang pangarap ko yan noon pa. Alam ko. Tsaka, tong mga anak mo, natutuwa ako. Para bang nahihil yung inner child ko kapag nakikita ko sila. Nakikita kong masaya sila at na nagkakaroon ng mga gamit na hindi natin naranasan noon. Ganyan na ganyan din ang nararamdaman ko. Kaya nga todo kayod ako dito sa Dubai para mabigay ko ang lahat ng hindi ko nakamtan noon. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko sina Leo at Lian na natutulog, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng nangyari. May mga pagkakataon pa ring sinisisi ko ang sarili ko. May mga gabing iniisip ko kung naging iba ang lahat kung hindi ako umalis. Pero hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang magagawa ko na lang ngayon ay bumawi sa kanila at mahalin sila ng higit pa sa kaya ko. Dahil hindi ko na maibabalik yung mga panahong nasaktan sila. Hindi ko na mababawi yung mga luha nila. Hindi ko na maibabalik yung pagkabatang ininakaw sa kanila. Nag-e-emote ka na naman dyan. Naisip ko lang yung mga nangyari noon. Kalimutan mo na yun. Ilang taon na Habang nabubuhay ako, sisiguraduhin kong hindi na nila kailanman mararanasan yung ganong klaseng pagmamalupit. Hindi na talaga. Wala na rin naman si Tita Ansing mo. Alam ko rin na sa paglaki nila, magiging aral at lakas nila yung nangyari sa kanila. Sige na, magpahinga ka na. Okay lang ako. Ikaw ang magpahinga ron. Kakasal ka na bukas. Gusto ko lang damhin yung oras na to. Na sa akin pa sila nakasandal. Muli, ako si Marie. Isang ina na nagkamali ng taong pinagkatiwalaan. Kung may isang bagay ako na hindi ko kailanman pagsisisihan, iyon ay ang paglaban ko para sa mga anak ko. Dahil sa mundong ito,
Wala nang mas mabangis kaysa sa isang inang nasaktan para sa kanyang mga anak. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ng buhay naming mag-iina. Mixed emotion ako dito sa stories na to. Grabe yung tapang nung magkapatid ano. Grabe din yung ginawa sa kanila nung lola nila. Tsaka iba talaga kapag ina yung nag-aalaga at nagmamahal. So, see you sa next stories, listeners. Pa-likes and comments na rin para mas marami pang makapakinig ng story na to. Maraming salamat. Ingat!